tinutugtukan ang mga kabataang kababaihan para lamang makapag-aral. At hanggang ngayon po, yung mga bata nagtutuloy ng eskwela habang nakalubog sa baha sa loob ng kanilang mga classroom. Ganito po kabulok ang sistema. Kaya hindi na po tayo pumapayag. Ang panawagan po natin, tama na, sobra na, kilos na, kababaihan ng taong bayan. Kaya po ngayong araw, tutungo po tayo doon sa Rojas Boulevard sa tapat ng Luneta para makipagkaisa sa mas marami pang mga organisasyon, mas marami pang mga Pilipino na mananawagan ng pagpapanagot sa mga kurak, sa lahat ng kurakot na nagpulsa sa bilyon-bilyong pondo mula sa puwis ng taong bayan. Kaya samahan po ninyo kami. Tayo po ay magmamarcha na para dumugtong sa mas marami nating mga kasama, sa mas maraming mga kababayan, para isama-sama po nating isigaw na panagutin ang lahat ng kurak, patalsikin, ikulong ang lahat ng mga nagnanakaw sa pondo ng ating bayan. Kaya naman mga kasama, ayusin na natin ang ating mga hanay. Pupunta na tayo doon sa mas maraming mga organisasyon, mas marami nating mga kasama na lumalaban sa korupsyon at sabay-sabay nating isigaw. Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Ibaglaban! Ibagsak! Korupsyon! Kapitalismo! Ibagsak! Ayan mga kasama, tayo na at magmarcha. Sinsinin na natin ang ating mga hanap. Laban sa Gabriela! Lahat sa Really? Kaya mga Marnie, meron ako isang driver, papalabas na po yung truck. Kaya mga Marnie, bulad niyo si Richard, palabas po ng truck po. Dapat po. Salubungin po natin ang palakpakan ng ating mga kasamahan mula sa LGBTQ. Lahat ng kurap sa Magdalagon. Lahat ng kurap. Lahat ng kurap. Tingnan natin ang ikulong yung sagot. Lahat ng kurap. Lahat ng kurap. Lahat ng kurap. Lahat ng kurap. Parang
sa amin po, kasi sana po kayo sa Charis! Si Clarice! Ano po, Gabriela po. Gabriela. Yes po. Hindi ko po sa inyo. Hindi ko po naman siya. Kasama nyo ang mga nurses, ang mga health workers, ang mga community health workers, ang mga health advocates, laban sa korupsyon para ngayong araw po, sama-sama tayo para labanan ang sistematong korupsyon dito sa ating gobyerno. Ito po kami para ipahayag ang aming galit sa matinding korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Alam niyo po, napakasindi ang epekto ng korupsyon, lalong-lalo na sa kalusugan ng mamamayan. Ang korupsyon ay nakamamatay. Ang korupsyon ay nakamamatay. Di po ba? Sa bawat pisong kinukurakot ng gobyerno, nawawalan tayo ng isang mahusay na serbisyong pangkalusugan. Ang ating mga kababayan ay pumipila ng madaling araw sa mga pampublikong ospital para makaabot sa kota na tinatakda ng mga pampublikong ospital. Yung iba hindi tinatanggap dahil po punong-puno ang mga bed, ang mga kama ng mga ospital. Pero anong ibinibigay na pondo ng gobyerno sa atin? Tinitipid, napakaliit. At ang mga programa ng Department of Health ay inilalaan para hindi po solusyonan ang napakabagsak na sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Galit po ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga health workers sa korupsyon, kaya nandito sila ngayon. Kaya ating isigaw, lahat ng kurok, dapat panagot. Lahat ng kurok, para simulan ang ating maiksing programa ngayong araw na ito. Tinatawagan po natin ang tagapagsalita ng Alliance of Health Workers, si kasamang Robert Mendoza. Lahat ng kurap! Lahat ng kurap! Dapat i-kurap! Dalawa yun. Hello po. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng mga mamamayan na patuloy na lumalaban sa korupsyon at dapat panagutin ng ating mga government officials at mga kontraktor na nagsamantala sa ating pondo. Mula po sa Alliance of Health Workers, ang pinakamalaking unyon ng mga manggagawang pangkalusugan, tayo po ay sumusuporta sa panahon ito sa usapin ng sobrang paglustay ng kabanang bayan dito sa ating bansa. Nakakalungkot isipin na trilyon ang mga nilulustay ng ating gobyerno, ng mga contractors, subalit doon sa usapin ng kalagayan ng healthcare delivery system na ating bansa, kalunos-lunos. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin mga pasyente natin na pumipila mula pa umaga hanggang gabi sa mga outpatient department. Maraming pasyente natin na nasa labi lang ng mga wards dahil sa kakulangan ng mga bed sa mga ospital. Ang no balance billing na pinagmamalaki ng ating presidente ay hindi po nakakatulong sa usapin ng kalusugan ng mamamayan. Pagkos lalong nagpapahirap ito sa mga health workers, sa mga namamahalan ng ospital, doon sa pag-allocate ng budget. 254 billion ang inilaan para sa kalusugan, pangatlo sa top 10 agencies ng ating bansa. Subalit napakalayo ito doon sa pangalawang ahensya na binigyan ng malaking pondo na may corruption pa. Almost 1 trillion ang budget ng DPWH. Napakaliit lang ng budget ng health. Subalit nakikita natin po, sa panahon ngayon, ang mga ospital ay naghihikaw sa pondo. Lalong-lalo na yung mga government-owned and controlled corporations, Heart Center, NKTI,
Philippine Children's Medical Center at Lung Center of the Philippines. Ito yung nakakalungkot dahil alam natin na ang pasahod ng mga health workers dito ay nanggagaling na sa kita ng ating mga hospital. Hindi na ito binabudgetan ng ating gobyerno, pagkos inuutosan pa silang maningil sa ating mga pasyente. Napakamahal ang heart transplant, ang kidney transplant, pero 30% lang ang binibigay na pondo o ng ayuda ng gobyerno para sa ating mga GOCC hospital. Kaya, kung titingnan natin ang kalagayan ng mga health workers, kung mayroong chronic understaffing, kahit sinasabi ng Department of Health, 1 nurse is 12 patients, pero hindi po ito nangyayari. Sobra na po, kapagod, at overwork at underpaid ang ating mga health workers sa mga hospital. Sana madalaw ito ng ating Department of Health Secretary at ang ating Pangulo para makita yung kalunas-lunas na kalagayan. Marami pa rin exodus ng ating mga health workers, especially nurses, dahil sa kababaan ng ating sahod sa ngayon. Sa buong Southeast Asia, tayo ang pinakabarat magpasahod ng mga health workers. Subalit nakikita natin sa mga mandarampong na ito, trilyon, bilyon ang kanilang mga ginagastos nilulustay sa kanilang mga pansarili lang. Nakakalungkot din na ang healthcare delivery system natin, marami pa rin mga contractuals sa kasalukuyan. Umikot tayo sa buong region, at nakita natin, pa-retire na lang yung ibang health workers, contractual pa rin, job orders, contract of service pa rin. Kaya, kailangan talagang itaas ang budget pangkalusugan. Ang panawagan natin, 5% of the gross domestic product ay dapat ilan sa budget pangkalusugan para magkaroon tayo ng libre na serbisyo pangkalusugan, libre, komprehensibo, progresibong healthcare delivery system. Kaya tuloy ang laban ng mga health workers, ng mga manggagamot, at lahat ng mamamayan na nasa hospital. Maraming salamat po. Budget pangkalusugan! Lahat ng kurap! Napapanagot! Maraming salamat po. Maraming salamat kay Ginoong Rob.